At ayan mga ka-crypto, balitang Clarity Act na naman po tayo sa video na ito. Kung saan sabi dito ay here's why this weekend is crucial. Ito daw ang dahilan kung bakit ang weekend na ito ay sobrang napakahalaga, lalong-lalo na sa atin bilang mga XRP holders. Ayan, nakatutok po ang buong crypto community sa Washington dahil ang kapalaran po ng Clarity Act ay nasa mga kamay na ngayon ni Pangulong Donald Trump. Ayon po sa ulat mula sa kilalang mamamahayag na si Eleanor Terry dito, ayan po siya, nakatanggap na ang White House ng isang bipartisan ethics counter-proposal noong Huwebes ng umaga. Ang desisyon po ng Pangulo kung tatanggapin niya ito o hindi ang magtatakda kung uusad pa ang bill sa Senado bago mag-break ang mga mambabatas sa susunod na linggo. Hindi po biro ang mga nangyayari ngayon dahil ang bawat hakbang sa Kongreso ay direktang nakaaapekto sa galaw ng ating mga hawak na digital assets, lalo na sa XRP. Habang ang ibang traders ay abala sa pang-araw-araw na galaw ng presyo, ang tunay na aksyon sa linggong ito ay nagaganap po sa likod ng mga saradong pinto sa White House. Kaya pag-uusapan po natin dito ng malalim kung ano ang laman ng bagong proposal na ito, ang mga panggigipit ng mga bangko at kung bakit tinawag itong isang high-stakes waiting game para sa buong industriya. Kaya simulan po natin sa kung bakit ba napakahalaga ng bipartisan ethics proposal ni na Senator Thom Tillis at saka Senator Robin Gallego. Ayan. Ang bagong proposal na ito ay binuo ni na Senator Thom Tillis na isang Republican mula sa North Carolina at Senator Robin Gallego na isang Democrat mula sa Arizona. Ang pangunahing nilalaman nito ay nagbibigay po ng kapangyarihan sa mga state attorneys general na maghain ng kaso laban sa kabaligtaran ng Department of Justice kung mabigo itong ipatupad ang mga batas sa ethics laban sa mga federal officials. Matagal po itong iginiit ng mga Democrats sa gitna ng mga negosasyon. Ang mekanismong ito ay halos kapareho ng nakasaad sa Lincoln-Riley Act kung saan pinapayagan ang mga state attorneys generals na magsampa ng kaso laban sa mga hindi po pagpapatupad ng batas sa immigration. Ang naunang alok ng White House na sinang-ayunan po ng ilang Republican senators ay binasura po ni Tillis, Gallego at iba pang Democratic leaders. Kaya naman ang bagong counter-proposal na ito ang kanilang naging tugon para masigurong may accountability bago nila ibigay ang kanilang boto. Sa aking opinyon, kung susuriin po natin ang sitwasyong ito, makikita natin na ang isyu ng ethics ay hindi lamang simpleng usapin ng politika, kundi isang malaking balakid sa pag-aproba ng mga mahalagang batas yan sa United States. Sa pananaw po ng ilang political analyst, ang paggamit po ng ganitong uri ng oversight ay isang paraan para makuha ng mga Democrats ang kanilang gusto bago po nila tuluyang suportahan ang buong crypto framework. Para sa mga XRP holders o para po sa atin, ang ganitong klaseng sagupaan sa politika ay karaniwan ng nagdudulot ng volatility. Kapag tumatagal po ang usapan sa Washington, mas tumitindi ang kawalan ng katiyakan sa market. Ngunit sa kabilang banda, kung magkakaroon po ng kompromiso ngayong weekend, ito ay magsisilbing berdeng ilaw o green light para sa mas malinaw na regulasyon na matagal nang hinihintay ng industriya. Para po sa mga hindi nakakaalam, kung sinabi po nating berdeng ilaw o green light, go signal po yan. Ngayon ay ano ang tatlong mahahalagang isyo na kailangang solusyonan ng sabay-sabay? Ayan, hindi lamang po ethics ang tanging balakid sa daan patungo sa pagpapatibay ng Clarity Act. Ayon po sa isang Democratic strategist
may tatlong magkakaibang isyo na kailangang lutasin ng sabay-sabay bago maging ganap na batas ang panukalang ito. Anya, kailangang nakalock-in silang tatlo kung gusto nilang magtagumpay ang bill na ito ngayong taon. Bukod po sa ethics, ang pangalawa ay ang wika o probisyon para sa Blockchain Regulatory Certainty Act o BRCA. At ang pangatlo ay ang mga alalahanin na nakapalibot sa agricultural section ng panukala. Nauna na pong ibinasura ng White House at ng Treasury Department ang isang bersyon ng BRCA na suportado ni Senator Catherine Cortez Masto at ng dalawang grupo ng mga prosecutors. Ang nasabing provision sana ay magbabago sa paraan kung paano po kailangang patunayan ng mga prosecutors ang criminal intent laban sa mga software developers sa mga kaso ng money laundering. Gayunpaman, si Treasury Secretary Scott Bessent ay hayagang nagpahayag ng suporta para sa kasalukuyang wika ng BRCA. Anya, ang nakalagay ngayon ay nagsisilbi lamang na formulation ng mga umiiral ng pulisiya ng Treasury Department at nang walang binabago sa pangunahing layunin nito. Yan, sa aking opinyon, ang pagpupumilit na pag-isahin ang tatlong magkakaibang isyu na ito ay isang strategy para masigurong walang maiiwang sektor na magpuprotesta sa dulo. Ayon sa mga eksperto sa regulasyon, ang pagsasama-sama ng BRCA language, agriculture provisions at ethics ay nagpapabagal sa proseso pero kinakailangan para maiwasan ang veto o kaya ay matinding pagkaantala sa Senado. Para sa atin, ang mahalaga ay malaman na ang mga pangunahing opisyal tulad ni Secretary Bessent ay pabor po sa balancing approach. Kapag nagkasundo po ang administration at ang Congress sa tatlong puntong ito, mawawala po ang pinakamalaking tinik sa lalamunan ng crypto market at mas magiging madali ang pagpasok ng mga institutional players sa hinaharap. Ngayon ay bakit po ba kinatatakutan ng mga community banks ang stablecoin yield provisions? Yan. Hindi lamang sa panig ng mga Democrats nagmumula ang hamon dahil mayroong ding lumalaking paglaban mula sa mga Republicans. Ang mga senador na sina Mike Rounds ng South Dakota, Jerry Lankford ng Oklahoma at Jerry Moran ng Kansas ay nagpahayag ng kanilang pangamba. Ayon sa kanila, ang mga probisyon tungkol sa stablecoin yield sa loob ng bill ay hindi po sapat ang proteksyon para sa mga community banks laban sa tinatawag na deposit flight. Nagbabala ang mga state banking officials sa liderato ng Senado na ang mga produktong stablecoin na nag-aalok ng mga gantimpala o interes ay maaaring magpahina sa kakayahan ng mga lokal na bangko sa pagpapautang ng daang-daang bilyong dolyar. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa tiyak kung ang mga pangambang ito ay magbunga ba ng mga boto laban sa bill o kung magre-resulta ito sa mga bagong pagbabago sa mga probisyon ng stablecoin yield bago po ito dalhin sa botohan. Sa aking opinyon, makatwiran po ang pag-aalala ng mga community banks dahil natatakot silang lumipat ang pera sa ng mga ordinaryong tao mula sa tradisyonal na ipon patungo sa mga digital stablecoin yields na nag-aalok ng mataas na balik. Ayon sa mga financial analyst, ang labanang ito sa pagitan ng tradisyonal na banking sector at ng digital asset industry ay natural na bahagi ng transition period. Kaya sa aking pananaw, ang mga pagbabago sa stablecoin yield ay hindi po tuluyang papatay sa bill kundi magsisilbing kompromiso para mapanatili ang katatagan ng mga maliliit na bangko habang pinapayagan din ang paglago ng makabagong teknolohiya. Ang balanse ang susi rito at iyan ang pinagtatrabahuan ngayon ng mga mambabatas sa Capitol Hill. Ngayon ay ano naman ang babala ng JP Morgan kung maantala ang pag-aproba ng Clarity Act?
Ayan, sa gitna ng mga negosasyong ito, ang industriya ng cryptocurrency ay kumikilos ng mabilis. Ang mga leader ng industriya at iba't ibang lobbyist ay sunod-sunod ang ginawang pagtawag sa mga opisyal ng White House at sa mga maimpluwensyang kaalyado para igiit na kailangang magkaroon po ng kompromiso sa ethics bago magsimula ang recess ng Senado. Isa pong malaking babala rin ang ibinaba ng JP Morgan. Ayon sa kanila, ang anumang karagdagang pagkaantala sa pag-approve ng bill na ito ay maaaring magbigay daan sa mga traditional na financial firms upang sakupin ang paglago ng blockchain at tokenization sa gastos ng mga pampublikong crypto networks. Inilarawan po ni Eleanor Terret ang buong sitwasyon ngayong weekend bilang isang high-stakes waiting game habang naghihintay ang lahat sa magiging desisyon ni Pangulong Trump. Ayan, ang babala po mula sa JP Morgan ay nagpapakita lamang ng tradisyonal na Wall Street ay handa ng sakupin ang space ng blockchain kung sakaling mag-atubili ang gobyerno na magbigay ng malinaw na alituntunin. Sa pananaw ng mga economic commentators, ang mga malalaking bangko ay hindi na natatakot sa crypto, kundi gusto na nila itong kontrolin sa pamamagitan ng kanilang sariling mga sistema. Para sa mga nagmamay-ari ng XRP o para po sa atin at iba pang mga decentralized assets, ang Clarity Act ang magpapasya kung ang kapangyarihan ba ay mapupunta sa mga traditional na higanting institution o mananatili sa bukas na market. Kaya naman ang desisyon po ng White House ngayong weekend ay may napakalaking bigat para sa hinaharap ng buong industriya. Ngayon ay ano naman ang tatandaan natin sa kasalukuyang sitwasyon sa Washington. Ayan, sa kabuuan po ay ang kinabukasan po ng Clarity Act ay nasa pinakamahalagang yugto nito habang naghihintay po ang United States or tayo po sa tugon ng White House sa bagong ethics counter proposal ni na Senator Teles at Senator Gallego. Ang pagsasama-sama po ng mga issue sa ethics, BRCA at saka stablecoin yields ay patunay na ang paggawa ng batas para sa crypto ay isang masalimuot na proseso na kinasasangkutan ng iba't ibang interes sa politika at saka ekonomiya. Habang ang mga tradisyonal na bangko ay nangangamba po sa deposit flight at ang mga malalaking institution tulad ng JP Morgan ay nagbabala o nagbigay po ng warning sa pagkaantala, ang industriya naman ay patuloy po na nagtutulak para sa isang kagya na solusyon bago sumapit ang recess ng Senado. Ang weekend na ito ay tunay na isang high-stakes waiting game. Kaya manatili po tayo nakatutok sa mga susunod na balita at patuloy po nating bantayan kung paano po iikot ang mga pangyayari sa Washington sa mga darating na araw. At ayun, hanggang dito na lamang po muna tayo sa video na ito mga kakripto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.